Mabuhay! Ako po si Catriona Gray, ang inyong NCCA Arts Ambassador. Inaanyayahan kayong manood at tumutok dito sa Padayon, the NCCA Hours. Halina't ma-inspire sa mga kwento ng pag-asa, makisaya sa kwentuhang puno ng kaalaman, at matuto sa ating sining at kultura. At para laging updated sa mga kaganapang pangkultura, bisitahin, i-like, sundan at mag-subscribe sa Facebook page, Instagram, Twitter account at YouTube channel ng National Commission for Culture and the Arts sa @NCCA Official. Muli, ito po si Catriona Gray. Padayon na, sulong na! Ang mga opinyon, kuro-kuro at pananaw na ipapahayag ng mga panauhin at mga tagapagdaloy ay hindi sa programa, sa pamunuan o ng ahensyang ito. Tamang kaalaman, tungo sa malayang kaisipan. Ang kultura ay susi sa kadakilaan. Isang oras lang ang kailangan. Ito ang Padayon, the NCCA Hour. Sulong na! Padayon, the NCCA Hour. sulong na! Achiche! Naku, nasabaybayan natin siya sa harap at likod ng kamera. Pinasaya niya tayo sa kanyang kakyutlitan sa Little Miss Philippines. Pinahanga sa kanyang adventures sa Enteng Kabisote at pinaluha sa kanyang kantang Pagdating ng Panahon. Isang singer-songwriter, actor, dating chairperson ng National Youth Commission at ngayon isa na ring direktor. At dumating na nga ang takdang panahon dahil makakasama natin siya dito sa Padayon sa aking isang dream interview sa isang hapong puno ng kantahan at kwentuhan live sa likhaan. Alamin natin ang playlist ng kanyang buhay. Isang kaibigan, multi-platinum recording artist, Ai Sigera. Hi, Rene. Welcome sa Padayon! Thank you very much. Salamat sa pagkakataong makasama ka namin ngayong hapon. Sure kang ito yung dream interview mo, baka ma-disappoint ka. Ikaw talaga. Ice. Hindi ako sanay na tawaging Ice, kundi talagang chair. Kasi naging kaibigan ko siya nung chairperson ka ng National Youth Commission. At ako naman, syempre, ang mga proyekto natin between NYC at NCCA. Pero balikan natin nung bata ka, na paano yung ganong, paano ba nauso yun? Alam mo, hindi ko rin alam paano nagsimula yun. Basta, ewan ko, parang siguro narinig ko yung isang sound na yun, basta yung music na yun, siguro ewan ko, parang gumana lang yung ulo ko. So, madali lang yan eh. Kailangan mo lang gawin yan. Tutuan mo ako. Pala kasing leg eh. So, dapat ganun. Tanan. Yan. Tapos yung ganun. Lambutan mo. Sige. Yeah, o ganun. Yan. Tapos yung achiche, paano yun? Naku, napakarami ng mga nakalipas sa panahon. Hindi ka ba naaasar kapag ginagawa pa rin sa'yo ng mga tao yung gano'n? Tanan. Siguro when I was younger, yes. Pero ngayong tumanda ako, mas natutuwa ako. Kasi it means, you know, I connected with these people, di ba? It means kahit paano, kahit sa paraan na yun, nakita ko na may impact
ako sa buhay nila. So, that means a lot. Hanggang ngayon yung relevance mo hindi nawawala, Cher. And I'm happy. Tandaan mo pa ba yung chords ng Panahon na Para Magsaya? Para masaya, forget mo na ang problema. Pag-dance para sumila, rock and roll hanggang umaga. Alam mo, pag pinapahinggan ko yung kanta na yun, yung Planenyo, parang, paano ako naging singer? Bakit? Kasi dudula ako sa tono eh. I mean, totoo pinahinggan mo, di ba? Kasi, di ba marami kang makikita mga bata ngayon at 3 or 4, you know na, uy, may boses to. Or, makikita mo talaga na ako wala eh. So, paano ka naging singer? Di ko alam. Sino yung nagturo? Si Mami ka rin ba? Well, mahilig talaga kami sa music, kaming family. As in talagang, kami yung bahay na talagang, noon pa lang, hindi talaga mawawala ng music dyan sa lugar namin. Pero, mahilig, you know, but I think, my mom, she's that good of a teacher na kahit hindi talaga kami family of singers, naturuan niya akong tamang pagkanta. And I think siya yung talaga nag-train sa tenga ko. Kasi siya yung, mahigpit yung mami ko eh. Hindi siya yung tipong, yung nanay na, alam mo yun, who will say things para lang, you know, to make you feel better. Siya yung talagang very truthful, very honest na, if maganda yung performance mo, she'll tell you na, uy, maganda yun, or talagang tinamaan ako doon bata, or napaiyak mo ako doon. Kailan mo nalaman na, ay, maganda yung boses ko, pwede na akong mag-record? Naniniwala ka ba na singer na ako nang hindi ko pa rin nakikita maganda yung boses ko? Siguro nasabi ko lang na hindi nga maganda yung boses ko. It's more of, I have a voice and it's very unique. Neto lang. Kasi natawag ko talaga yung sarili kong singer ako. Siguro I was already, in my 20s. Mga late 20s. So what was the trigger point na parang, ay talagang singer nga ako? Siguro nung talagang niyakap ko na siya ng todo. Kasi may ugali ako na, I think I can do a lot of things. But like ako, as a singer-songwriter, people tell me, oh, I'm a singer-songwriter. But I don't really see myself as a singer-songwriter yet. Kasi mataas yung standards ko when you say singer-songwriter eh. Diba? So, wala pa ako sa standards na yun. So, hanggat wala pa ako sa standards na yun, ayoko tawagan yung sarili kong ganun. Ngayon ko, may ganun akong ugali. O de, Cher Ice, eto nga, playlist ng buhay ni Ice Seguera. Siyempre, yung kanta mong Pagdating ng Panahon, na bahagi ng debut album mo, ay palagay ko at palagay ng marami, isa sa mga pinaka-iconic na OPM songs sa kabuuan ng ating kasaysayan ng Philippine music. At listeners would agree na talagang dahil naging 5-time platinum album ito. And sa palagay mo, bakit naging hit yung kantang yun at that time? I think, okay, so nanggaling kasi, yung Pagdating ng Panahon, it came after the time nung mga double meaning songs eh. I think tumatak siya because of the message of the song. Siguro tayo, mga Pilipino, besides being hopeless romantics at martyr, yun tayo eh. We always hope that hopefully someday yung kung sino man yung mahal natin eh, mapasa atin. And I think it's a very universal language because mayaman, mahirap, lalaki, babae, trans, lesbian, gay, or whoever you are. You will, once in your life, you felt that for someone that, you know, inaasahan mo na babalik yung pagmamahal na binibigay mo rin sa tao na at mapapansin ka rin. So that's what Pagdating ng Panahon is all about eh. So, yeah, it's siguro the message is very universal, that's why. Ano pakiramdam mo at that time na ganun yung reception ng masa ng buong bansa sa awiting ito? To be honest, medyo cynical na ako. Kasi before Pagdating ng Panahon, I released 2 albums eh. Pero batang-bata pa ako noon. And it didn't do well, no? So parang doon na ako sa, medyo burnt na ako sa, sa industry. So ako, mas excited pa yung ibang tao kaysa sa akin. So totoo lang. As in, when I started recording the song, demo yun, and then they said na, uy, okay, we finally found your single, the album title. I'm like, oh, okay. Kasi gano'n lang ako, very meh. Kasi nga, parang andun na ako ako yung, nakakatawa, diba? The song is about hope. But ako yung, ayoko na umasa. Alam mo yun na, babalik ulit yung whatever it is that I had, no? And
Basta ako, sige, di kumanta ako, di gumawa ako ng album, pero kung sumikat man to, kung makilala man ng tao, di good. Kung hindi, di whatever. Pero ang ating mga kapadayo inaasahan na madinig ngayong hapon. Dahil nga playlist ang buhay mo, ang awiting ito. Alam kong hindi mo pansin, narito lang ako, naghihintay na mahalin, umaasa kahit di man ngayon, mapapansin mo rin, mapapansin. Alam kong di mo makita, narito lang ako, hinihintay lagi kita, umaasa kahit di man ngayon, hahanapin mo rin, hahanapin. Pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako, baka tibok ng puso ko'y maging tibok ng puso mo. Sana nga'y mangyayari yun, kahit di pa lang ngayon. Sana ay mahalin mo rin pagdating ng panahon. Palakpakan mga kapadayon. Nagpapalakpakan at pumupuso ang ating mga online universe. Nakita ko nga yung mo pagpupuso talaga. rito. Sobra ka. Salamat. Thank you, Rene. Paano yun? Saan nanggagaling yung lamig ng boses, hugot? Ewan ko, yung lamig. Siguro ever since talagang ganun yung boses ko. I mean, when I was in high school, I tried to, copy or imitate other singers, but wala eh. So, ito talaga yung boses ko. But yung puso, siguro, yung puso is it's because every song for me, I believe, is a story. And, as with any story, di ba, dapat, at ako bilang interpreter, it's my job to tell the story. And I want to do a good job of telling that beautiful story to everyone else who's listening. And yun nga eh, iba't ibang kwento ang isang kanta. Share naman na banggit mo kanina yung boses mo, you also try to copy or imitate other singers' voices. Hindi ba dumating nang ma-discover mo nga na ito ang aking pagkatao? Ako si Ai Segura, na kailangan lumaki yung boses ko eh. Kailangan ganito ako eh. Well, masisira boses ko pag ginawa ko yun. Kung ako, it depends on the song. Like, there are songs na dapat medyo mas bold, mas malagong. So, I do that. But there are songs na I think dapat mas softer. So, it really depends on the song. I mean, whatever it is that I can do to complement the story of the song, that's what I'll do. Ngayong panahon ng quarantine, Cher, Yeah. may mga bago ka bang nalikha na sulat na awitin? Actually, yung buong quarantine talaga, wala. As in, I was expecting na, I'd be more creative, but, as everyone knows, I have depression and anxiety. So when I was on my meds, nothing. Like, wala. Kasi, di ba, when you're on meds, yung creativity mo talagang napipigilan eh. But when my dad passed away, I was able to write, hindi pa siya song kasi wala pa siyang music, but I was able to write 2 lyrics about my dad and, our relationship. So, ayun.
when we heard the story nga na nawala na si Daddy, so malungkot kami talaga kami mga kaibigan mo sa NCCA, sa Padayon at sa Pixel family mo na nangyari nga po ito. Kwentuhan mo kami yung mga oras na mga huling sandali mo with Daddy. Well, we knew nung bumalik yung cancer niya na it was medyo, hindi na siya kasing kagaya ng before na stage 2 kasi nag-metastasize na sa bones. So, nakita na namin nung pinaradiation siya na talagang karoon siya kasi dito ng mass dito sa bones, dito sa skull. And we were able to say goodbye properly kasi, and siguro what's nice lang about what happened with my dad, hindi ganun ka-abrupt siya nawala. So, we had time to really spend together, as in, may kantahan, may iyakan, may tawanan, as in, and more important than anything, we were able to talk. Alam mo yun, we had those conversations na usually hindi nyo na pag-uusapan, di ba? But happy ako na napag-usapan namin finally yung mga sama ng loob, di ba? Yung mga tampuhan, and we were able to say sorry to each other, and I love you. And after nun, sobrang naging magaan yung relationship namin. And yun, siguro, blessing yun for me kasi not everyone gets that opportunity to, spend that much time with the person, they love, whether it be father, mother, whoever, na talaga masasabi mo na may oras kayo para magbigay ng kapatawaran at pagmamahalan sa isa't isa. Share, balita namin mahilig sa Daddy sa video okay. At meron daw kayong kanta na duet kayo lagi. Yes, so favorite namin yung Moon River. Actually, pinatato ko pa yun Kailangan matitigyan ng ating mga kapadayon. Crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow sand, waiting round the bend. My huckleberry friend, Moon River, and me. I can only imagine nung kapag kinakanta mo to with Daddy. Sino mas magandang boses? Ikaw o si Daddy? Ako yung professional. Siya yung professional sa video, okay? Ano ba, hindi pwede? Dahil nanonood ngayon si Mami Karing. Hindi pwedeng wala kang ialay na abitin sa kanya ngayon. Sige, ito favorite niya to. Ito yung lagi niyang nire-request sa akin. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. Finest years I ever knew.
for all the years I had with you, and I would give everything I own, give up my life, my heart, my home, and I would give everything I own just to have you back again, just to touch you once again. So si Mami Kering din, para bang video okay ka na parang kung anong gustong kantahin ni Mami mo para mula kay Mami Kering, ganun ba yung drama minsan? Well, mahilig siya request siya. Minsan pa mag-request yan, hindi pa niya alam yung title. So, minsan sabihin niyan, Ice, kantahin mo nga yung yung kantang maganda, yung kneeling and praying. Sabi ko, wow, ano yung kneeling and praying, mama? Basta may kneeling and praying. Sabi ko, paano ko malalaman yung kneeling and praying? Yung pala, hanggang sa, after siguro a few months, nung kinanta ko na, yung Bizarre Love Triangle. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. Ayan yun! Sabi ko, yan yun. Mami Kering yun, Kneeling and Praying. Yan, so. Bizarre Love Triangle. Cher, marami nag-idolize sa'yo bilang isang singer. Pero ikaw, meron ka rin ba mga idols na bands or mga diva? Siyempre, Local or both. international? Siyempre both. I'm siguro one of the biggest influences in my life is, Eraserheads. Eraserheads. Konting Eraserheads. Hika ang inabot ko lang piliting sumabay sa'yo hanggang kanto ng isipan mo parang sweepstakes ang hirap manalo. International band. Siyempre Beatles. Diba, Beatles. Isang din niya ng Beatles. Ang dami ko request. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to rise. You were only waiting for this moment to rise. Pumapalakpak ang ating mga kapadayo. Nakikita ko sa lahat. Pupuso. Diva, local. Siyempre, Kailangan gayahin mo yung boses nila, ha? Sino ba? Si Regine, siyempre. Regine. Siyempre. Ate Mareg. Sige, ito. Ate Reg. Pero ang gusto ko mga kanta niya, hindi yung mga birit eh. Sige. Siya ito yung favorite ko. Isa sa mga favorites ko. Sabihin ko kaya sa'yo, damdamin na itinatago. Paano aking kaibigan, lihim na katotohanan, tanging mahal. Sa puso ko ikaw lamang, sabihin mong pag-ibig ko, minimiti o inasal. Kailan ba maririnig ito, sinta? Kung sana'y makapiling ka habang buhay, aking sinta. Tanging mahal. At syempre, international diva naman, Cher. Diva. Hindi ako ma-diva eh. Siguro ang heroine ko sa international is Sarah McLachlan. So, Spend all your time waiting for that second chance, for the
streak that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction, oh beautiful relief. Memories seep from my veins, let me be empty, oh and weightless, and maybe find some peace tonight in the arms of the angel. Fly away from here, from this dark, cold hotel room, and the endlessness that you feel. You were pulled from the wreckage of your silent reverie. You're in the arms of the angel. May you find some comfort here. I love it. Pero ito ang hindi alam ng ating mga kapadayon, Cher. Totoo ba itong aming nabalitaan mula sa aming research na noon daw araw sa iyong mga shootings and tapings, paborito mo raw noon ang teleseryeng Marimar! Ow! Yes! At ang bida nitong si Thalia. Sobra. In fact, sa mga tapings mo raw, kailangan kapag dumating na yung oras ang palabas, tigil ang buong shooting o taping. So yes, totoo yan. Tama yung researcher nyo. Actually, hindi lang sa taping. Kunyari, nasa daan kami, tas marimar na. Hindi pa naman uso phone nun, di ba? So pag may nakita akong TV, titigil talaga ako doon. Ganong kalala. Kasi crush ko si Marimar. Ah, sabi Crush ko na nga Thalia. ba. Mahilig ka pala sa mga mistisahin. Latina. Latina beauties. Hindi, kasi ang hot naman niya talaga. Hanggang ngayon. Oo, in fairness I think lalo pa. And naalala ko, hindi malilimutan nyo, kasi di pa pumunta siya dito. Eh, ang higpit nun, wala lang makuha tickets. So, ginawa ko, nalaman ko si Alan Kay, performer. Sabi ko kay Alan, ako PA mo, ako +1 mo ah. Sabi niya, sige. So, finally nakapasok ako. Tapos, nung papunta na sa dressing room, hindi pinapapasok si Alan Kay, ako yung pinapapasok. sabi niya, hoy, ako ang performer dito, PA ko lang yan. Marimar, ¡au! Pastelita soy, con este vuelo has crecido. Ano ba yun? En el lindo de cada. Hindi ko na matandaan, pero yes. Ngayon lang nalaman yun ng ating mga kapadayon, ha? Meron ka palang ganyang side na mga kamarimar. Si Marimar, oh. Speaking of Cher Liza, ano ang awit mo o awit ang puso mo para sa kanya? Well, ako talaga, this is usually the song I sing to her. Kasi it's an English song, but siguro for me, bagay na bagay yung lyrics. Kasi maybe yun yung binigay niya sa akin. That's what she made me feel like. I felt like with her, I found my home. I found my sanctuary. So, yeah. So this is the song. A window breaks down a long dark street, and a siren wails in the night. But I'm alright, 'cause I have you here with me, and I can almost see through the dark there is light. And if you knew how much this moment means to me, and how long I've waited for your touch, and if you knew
belong. Talaga naman nakaka-inlove ang boses ng nag-iisang Ai Seguera. Chair, kung narinig ka ni Chair Lisa, ha? I'm muna sure ako. talagang may in-love yun sa'yo. At balita ko ngayon, anniversary month ninyo ngayong January, hindi ba? Yes. Actually, marami kaming anniversary months. Lahat kasi ng significant sa aming dates, we celebrate it. So, anniversary month namin yung December, anniversary month namin yung January, may March, tsaka may May. Ay! Sana all may anniversary month, mga kapadayon. Hindi ba? Ay nako, mga kapadayon, sandali po kayo mabibitin sa ating kwentuhan with Chair Ai sapagkat I can sense nandiyan na sa paligid si Chair Liza kasama ang aking partner na si Ferdy. Partner Ferdy, pasok! Wow! Partner rin grabe naman yung kinanta ni Sir Ice para kay Ma'am Liza. Ma'am Liza, ano po ang pakiramdam ninyo sa inawit na kanta para sa inyo ni Sir Ice? Well, he's my home and he knows that. Siguro, there's one thing talaga na nahanap ko kay Ice. It's yung feeling na alam ko na siya na yung mga kasama ko habang buhay. So, I'm very lucky in that matter. Sobrang happy ako. Sobra namang nakakakilig itong Padayon episode na ito. So mga kapadayon, huwag na nating patagalin pa dahil ang panauhin natin ngayong hapon ay ang napaka-talented na Chairman at Chief Executive ng Film Development Council of the Philippines. Mga kapadayon, please welcome Ma'am Maria Lisa Dino Seguera. Ma'am, welcome back to Padayon. Magandang hapon. Thank you, Ferdy. Good afternoon. And thank you for inviting us. Yes, it's our wedding anniversary, so it's nice to be here. Happy New Year! Happy New Year, ma'am. Sobrang natuwa. Kamusta po ang celebration ng Pasko at New Year niyo ni Sir Ice? Kakaiba. Kasi, well, of course, we're with family. It's the first time na Ice is celebrating New Year na wala yung dad niya, si Daddy Dick, kasi he just passed away. So, it was very intimate. Tapos, dahil nga rin sa pandemic, no, talagang mas immediate family lang yung celebration natin, pero very meaningful pa rin. Siyempre, meaningful, magkasama pa rin naman kayo, naman. ma'am. So, ma'am, I think yung ating mga kapadayon ay very interested. Anong nangyayari sa isang araw sa buhay ng isang Maria Liza Dino Seguera? Pwede mo bang ibahagi sa ating mga kapadayon? Nako, grabe. Baka mapagod sila sa araw ko, no? Started this pandemic, but my day starts very early. 6 o'clock pa lang, gising na ako. And I already check my emails, ganyan, sa work. FDCP really occupies siguro 80% of my day. I attend around 6 to 7 Zoom meetings sa isang araw. I do a lot of, alignment sa mga tao ko. Siguro pre-pandemic, baka mas exciting kasi nga talagang I really thrive on meetings and face-to-face collabs eh. So, dati nung wala pang pandemic, talagang iba't iba. Yung buong araw ko siguro, same din, ganun karami yung meetings, pero iba't ibang ahensya, iba't ibang groups yung nami-meet namin para gumawa ng initiatives at programs sa FDCP. So, pagtapos ng araw ko, magluluto ako ng dinner para sa anak ko pag may time. Kung may time din, sabay-sabay kami kakain. And then yun na, tapos yun na naman ulit. So medyo boring siya. Pero hindi very exciting, ma'am. Marami ka pa rin mga Zoom meeting. At kung ganun kadami, talagang sobrang challenging din yun dahil mahirap talaga ang mga Zoom meeting. Oo. So ma'am, balita namin, originally ay pangarap mo maging isang abogado. So paano po tayo na-shift? Napunta tayo sa larangan ng pagtatanghal. I discovered acting, especially sa UP. So, gusto kong gawing pre-law before yung speech com. Kaya lang, napunta ako sa theater, nag-start ako maging stage actress, and I really found my heart in it. So, ayun, tumuloy-tuloy na siya. Pero sana talaga tinuloy ko yon kasi parang lalo na ngayon in government service, napaka-importante na you are very knowledgeable about the law, you are very knowledgeable about rights, and yung mga kailangan mong gawin, especially now that I'm working in FDCP as head of the agency.
Yes, ma'am. Nako, talagang very challenging ang pagiging chairman nyo ng FDCP. Pero bago natin pag-usapan muli ang mga gagawin sa FDCP, gusto kong malaman ang mga kwento ng mga nakaraan. Ma'am, balita ko naging beauty queen ka din, di ba? Yes! So, pwede niyo ba kaming bigyan ng experience ninyo as a beauty queen nung panahon na sumali kayo sa Mutya ng Pilipinas? Kaya ako na-inspired maging beauty queen kasi mataba ako before. As in, medyo pleasantly plump, kumbaga. So, ginawa ko siyang challenge. I just had my first broken heart. So, tinakbo ko yung Akad Oval 6 na beses, araw-araw, para pumayat ako. And sumali ako sa beauty pageant because I just want to challenge myself. So, I won in Mutya ng Pilipinas, and then, pa ako, Miss Philippines Earth. And then, siguro, kung meron akong natutunan about being a beauty queen, it's really my first experience of representing the Philippines, you know, embodying, di ba, kung ano yung parang tingin ng mga tao sa isang Filipina. So, napaka-importante yon at that time when I was a beauty queen. So, sana nadala ko siya. So, tingin niyo, ma'am, nung panahon na sumali kayo at saka ngayon, meron bang mga naging pagbabago o pareho pa rin kaya? Naku, ang laki ng pagbabago because, you know, I've always been insecure. You know, siguro dahil sa expectation ng mga tao, hindi talaga ako pinanganak na slim eh. So parang because beauty queen ka, tapos naging artista ka, parang kailangan you fit that image. So kailangan payat ka, kailangan balingkinitan ka, parang bawal kumain, ganyan. So dahil hindi naman talaga ako on that side, nasa full side ako lagi, I've always been insecure about myself. But you know, ngayon, at this age, at this point in my life, obvious naman, no, na napaka-komportable ko na sa sarili ko. I think I've found a very good place and a sweet spot na tanggap ko kung sino ko, kahit yung physicality ko. Na-embrace ko siya, nakikita ko yung ganda na beyond doon sa physical na ine-expect sa'yo ng mga tao. So, yeah, I think I've matured. Yeah, very inspiring, mga kapadayon. Alam nyo rin ba na si Ma'am Lisa ay isa ding mananayaw, isang dancer. So ma'am, sa pagiging dancer, ano naman yung mga pwede mong ibahagi sa ating mga kapadayon? Discipline! Discipline! To never stop moving. Actually, siguro, pag nagsishift ka talaga ng careers, may mga bagay na naiiwan, you know? And I never thought na I will be in public service and yung oras ko kakainin ng paggawa ng bagay para sa ibang tao. So, di ba, lahat, beauty queen, dancer, lahat yan, it's for my self-growth. But for me, when I became part of government, parang lahat yon parang na-set aside. And then, ayun, I really embraced my life as a chair. So, as a dancer, siguro, I would say, looking back, parang you always have to take care of yourself. You always have to use that gift, you know, to continue expressing yourself, yung passion mo through your art. Ano bang yung paborito nating sayaw talaga? Paborito kong sayaw? I really love flamenco. I feel I'm in my, nasa element, napakaganda ng sayaw na flamenco, napaka-passionate niya. Nire-represent niya yung pagkatao ko, kung gaano ako kapusok minsan, kung paano ako ka-intense, kung paano ako ka-passionate. Doon talaga lahat lumalabas. Yung mga galit ko sa mga tao, naglalabasan doon pag mga pinapadya ko yung mga paa ko, ganyan. So, I miss it so much. I hope I can dance again. Sa TikTok, ma'am, may mga TikTok dances din ba tayo? Pumapasok din ba Mga tayo TikTok sa ko social fail kasi. Mga fail dances namin ni Ice. Mahilig kami ni Ice to just do things na parang hindi kami mahilig sa mga trends. Pero pag may mga nagugustuhan kami, gagawin namin siya our own way. So, I think yung ginawa namin mga Spice Girls sa mga TikTok. So ma'am, ano yung pinaka-memorable theater at saka film production na nagawa ninyo at yung mga memorable na mga taong nakasama nyo sa pelikula at tanghali? Siguro ang pinaka-favorite ko talaga is yung mga times na when I first did my yung unang-una kong lead role after
my time as actress sa Dulaang UP. So yung Duchess of Malfi, directed by Tony Mabesa. And of course, I was his, isa siya sa mga talagang naging mentor ko. Lahat, kung paano ako naging actress, kung bakit ako nandito ngayon as an actress, is because of him. And napakasaya. Siguro may isa pa akong memorable experience when I did Divinas Palabras. Tawa pala kasi for the first time, ako I would say naging ganap akong actress dahil I was open to the world. Yeah, nagkaroon ako ng frontal nudity doon eh. Sa UP, pag ginawa mo yun, parang you've made it dahil yung inhibitions mo natanggal and all that. And siguro nakatulong talaga yun para talagang makita ko yung art and the craft of being an actor. May nagawa pa ho ba kayong pelikula nung kayo ay kasalukuyang FDCP chairman? Wala. Actually, wala ma'am, yun ang nakakamiss eh. Kasi nung panahon na bago pa kayo naging FDCP chair, talaga namang inaabangan ang mga pelikulang ginagawa ninyo. So, hindi nyo ho ba namimiss yun ngayon? Sobrang namimiss. But it was a choice. I chose to not do anything especially sa pelikula. Kasi 'di ba, parang ang hirap medyo parehong parehong linya siya, and as much as possible, gusto kong makita ko ng mga tao as a public servant, as a government worker, at hindi bilang isang artista. So, I hope, nakatulong siya to really, para maging effective yung pagsisilbi ko sa ating bayan. Yes, talagang ramdam naman ang inyong puso sa pagsisilbi sa bayan at sa industriya, no? Kung saan sila mismo, dahil alam nyo kung ano yung nararamdaman ng mga tao doon sa industriya ng pelikula. So ma'am, pag-usapan natin ngayon, ano po yung mga plano ng FDCP para sa 2021? Ano po yung mga dapat abangan ng ating mga kapadayon? Nako, grabe, ang dami. So, at this, siguro, I've been head of FDCP for the last 4 years. I'm going towards my 5th year. And for 2021, siguro in terms of priorities and transitioning into this new normal, no? So magkakaroon tayo ng FDCP Online Film School. So lahat ng ginagawa namin on ground, nagpupunta kami sa buong Pilipinas para magturo magbigay ng mga filmmaking workshops. We're going to take it online, and it's going to be a platform where people can take short courses and certificate para matuto sa filmmaking. And then we have the FDCP channel. Ito naman yung content platform ng FDCP kung saan sana lahat ng ating mga pelikula, ang mga filmmakers natin na naghahanap ng platform para maipalabas ang mga pelikula nila ay makikita nila yung FDCP channel as their platform for that. Ako, baka ang padayon, maging bahagi niyan. Diba? Mukha sa FDCP channel para sa inyo. And then of course, yung film fund para sa ating mga filmmakers. Napaka-importante na mabigyan ng suporta ng gobyerno at maipakita natin talaga na ang government ay nakikiisa sa goal ng ating manggagawa ng pelikula na iangat ang antas ng paggawa ng filmmaking dito at gumawa pa ng mas magagandang pelikula. So all of these 3 initiatives this year is going to be sana talaga mas lalo naming mapayabong at excited kami dahil lahat to naman para talaga sa industry. So, di ba itong February, meron kayong isang very important project na ilo-launch itong February? Yes. Meron kaming partnership with NCCA, and I'm so happy dahil talagang simula pa lang nang nag-umpisa ako sa FDCP, NCCA na yung naging kaakibat namin sa lahat ng mga initiatives namin. So ito yung tinatawag na Ginintoang Between. Ito na siya, mga kapadayon, ang Ginintoang Between. Hindi ko pa nakikita yun. Surprise, ma'am! Yeah, so this is a collab project between NCCA and FDCP. Doon pa rin sa celebration ng 100 years of Philippine cinema, at dito bumibida natin ang ating mga living legends, mga artistang nagpakinang sa ating industriya at talagang nag-pave way para makarating tayo kung nasaan tayo ngayon. And this is our homage to them, and hopefully on February mai-launch natin siya ng bonggang-bongga in the pandemic way para lalo nating mabigyan ng parangal ang ating mga living legends.
Yun, ma'am. So maraming salamat po. Meron pa ba tayong gustong ibahagi at gustong i-announce sa ating mga kapadayon bago natin tapusin ang ating segment review? Oh, wow. Well, siguro para po sa ating mga manonood at para po sa lahat, suportahan po natin ang industriya ng pelikulang Pilipino. Suportahan po natin ang lahat ng mga pelikula na pinapalabas sa online. I don't know kung sarado pang mga sinihans by this time na mapapanood nyo to. Pero isang malaking tulong po na maibibigay nyo sa kanila ay kung panonoorin po natin ito sa lehitimong paraan. Malaki po ang nagagawa ng piracy para kitilin ang buhay ng lahat ng ating mga manggagawa sa pelikula. So, sana po suportahan ninyo ang pelikulang Pilipino by watching these content in legitimate sources. Yun, Ma'am Lisa, simula pa lang ito, huwag kayong mabibitin mga kapadayon dahil first part pa lang ito. Pero bago yan, samahan muna natin si partner Annie sa kanyang adventure sa aming bayan sa Paway, Ilocos Norte. So, Meg, saan ang ating first stop? Of course, dadalhin kita sa isang napakasikat na tourist destination sa Ilocos Norte. And it's known as one of the best World Heritage that we have. Wow, exciting. Parang alam ko na yan. Pero we'll keep it a surprise muna until makarating tayo. At syempre, pag may road trip, mga kapadayan, dapat may playlist. At dahil dyan, nasa Ilocos tayo. Ano bang popular nating kanta, sis? Manang biday, ilok Manang biday. Pabulinawin. Pabulinawin. O naranyag nga bulan. Di ay at di may sanga ubing. Nasamsang itngem hasmin. Kaslasabong nga pagukrad. Itibulan di April. Oh, we're here na mga kapadayan. Nasaan na tayo? Wow! Oh my goodness! Wait till you see this, mga kapadayan. Sa mga hindi pa nakakarating dito, let's take a closer look at this heritage structure dito sa Ilocos Norte. Ang pinagmamalaki ng mga Ilocano. Mga kapadayon, handa na ba kayong samahan ako upang bisitahin ang isa sa mga ipinagmamalaking World Heritage Sites dito sa ating bansa? Alam niyo na kung ano to, for sure. Ito ang... Yes, St. Augustine Church o mas kilala bilang Paway Church. Isa siyang World Heritage Site na idineklara ng UNESCO. Pinagmamalaki di lamang ng ating probinsyang Ilocos Norte kundi ng buong Pilipinas sa buong mundo. Ito ay isa sa mga Baroque churches na itinanghal na World Heritage Sites ng UNESCO mula sa Pilipinas. Tara na mga kapadayon, bisitahin natin ang simbahan. Kapadayon. Kung titinan niyo yung interior ng simbahan, medyo simple lamang siya. Ayan o. Ayan. Makikita natin sa harapan ang image ni St. Augustine na siyang santo kung kanino na ipangalan ang simbahan na ito. Ayan mga kapadayon! O yan ang famous na bell tower ng ating St. Augustine Church or Paway Church dito sa Ilocos Norte, Paway. Ayan. So, ano nga ba ang significance or ano ang naalala mo tungkol dito sa bell tower na to? Ang bell tower, doon mo malalaman ang estado or katayuan ng buhay ng isang ikinakasal. Ng mga mamamayan actually dito sa Ilocos. Bakit? Sa Paway. Yeah. Because pag mahaba at malakas ang kalembang ng kampana kapag ikinakasal, ibig sabihin, they belong to the upper class society. Mayayaman. Mayayaman. Ayan, diba? Okay. Mas So, mahaba ang tang-tang. Tang-tang ang tawag sa atin yun. Tang-tang-tang. Yan. Saka mas malakas. Yung kalembang is actually tang-tang ang tawag namin sa Ilocos. okay. Ngayon, ikutin naman natin. Tingnan natin. Ikutin natin. Try natin ikutin ang simbahan, mga kapadayon. Tara na! Ayan, mga kapadayon. Tara, libutin natin ang exterior ng simbahan. At napansin ko, itong suot mo, Annie, parang Ilocano in a bell inspired. Yes! It looks really familiar.
Dahil dyan, maghahanap tayo ng Inabel maya-maya. O yan, nakita natin, i-close up na natin to. Itong side na to ng church. Itong material, para makita lang natin. Ayan, oh. Yung texture na yan. Tisa. Corals. Yan. Tapos ito yung ano niya. Yung bricks, nandyan pa rin. Grabe, oh, di ba? Para kang nakikipag-connect sa past. Ayan. Ayan. Okay. Yan, syempre, pag nasa Ilocos tayo, kailangan mag-sample din tayo ng mga local product. Of course! Yeah. Saan na tayo ngayon? Gutom na talaga ako. Aside from chichacorn, parang gusto ko pang itry yung mga iba pang mga snacks natin dito sa Ilocos. Empanada. Of course! Empanada! Tara na! So maghahanap tayo ngayon ng empanadang Ilocos. Yes! Ilocos Norte. Yes. Diba? Kasi magkaiba ang empanada ng Ilocos Norte saka Ilocos Sur. Iba ang aming ingredients actually, mga kapadayon. Noin ka nang lipaten, karim kaniyak naggibusen. Samsam itik ni patay, o bulan ket aklunem. Nang laylayin ti ayat, inka kadin palasmangin. Un-unoy ko darasem nga igede. Ibig sabihin nun, maliwanag na buwan. Pakinggan mo naman ang aking mga hinaing at iyak. Ayan. Ito na kapadayon ang ating pinakahihintay. Ito ang Ilocos Empanada. Ilocos Norte Empanada. Yan. Buksan natin ha. Ayan. So, itry natin ito mga kapadayon. Ang ating empanada ay actually I just want to talk about the empanada, no? Ang empanada ng Ilocos Norte ay ibang-iba sa empanada ng Ilocos Sur. Kasi yung Ilocos Norte, yung kulay pa lang, di ba? Orange. Sa Ilocos Sur, pale, parang yellow. Tapos yung laman ng amin ay papaya, munggo, itlog, longganisa. Sa kanila, cabbage ba yun? Cabbage yung sa kanila. Tapos yellow yung dome. May karne ba sa loob sa kanila? Yeah, meron din. May itlog din. Saya mag-revisit sa ating mga local sites of interest. Yes, habang tayo ay mayroong ganitong sitwasyon na kinakaharap, well, it doesn't hurt to visit, go back, and refresh, diba? Sa ating mga local attractions, sa ating mga local food, sample our local food, and also yung ating mga tourist destinations. So, ang ganda ng simbahan sa gabi. Yan ang simbahan ng Batak. Yan ang kanilang amphitheater. Yan. Kilala tayo sa Philippines na we celebrate the longest Christmas
Actually, kaya nandyan pa rin ang mga parol. Hanggang 3 Kings. Hanggang 3 Kings yan. Ayan, mga kapadayon, sana nag-enjoy kayo sa ating munting tour dito sa Paway at saka sa Batac, Ilocos Norte. Ayan, dahil nga sabi ko kanina, gaya ng nasabi natin kanina na meron tayong pandemyang kinakaharap, maganda na ating balikan ang ating mga local tourist destinations para tayo ay, kung mahiram ko lang yung yung famous na adage na huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Mga kapadayon, suportahan natin ang local na turismo. Bisitahin natin ang mga local attractions at mga sites sa ating mga lugar. Bigyan natin sila uli ng panibagong pagtingin. Mag-refresh tayo or look at them with fresh eyes. Kasi minsan we take things for granted dahil nandyan lang sila sa ating kapitbahay, yung mga ating mga heritage sites, katulad nitong Paway Church na ating nakita kanina, kung iba-iba pang mga lugar na nagpapaalala sa atin ng ating nakaraan at ating kagitingan, kadakilaan bilang mga mamamayan ng isang pamayanan at ng isang buong sambayanan. Padayon! Padayon! Magandang araw sa lahat. Sa pagdiriwang ng buwan ng Sini, inihatid ng NCCA ang Sayaw Pinoy Goes Virtual of the National Committee on Dance. It will be held on February 20, 21, 27, and 28, while the International Conference on Dance Research will be on February 16 to 19, 2021. Ang Sayaw Pinoy Goes Virtual ay ang programang maghahatid ng mga sayaw na nagpapakita ng yamang kultural buhat sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Halina't makisining! Kapag usapang pag-ibig talaga ay kulang ang isang oras na kwentuhan. Kaya't samahan muli kami bukas mga kapadayon para sa ikalawang bahagi ng ating panayam kay Chair Liza at Direk Ice Sigera. Dito lamang sa Padayon, the NCCA Hour. Padayon.